Breast cancer ang isa sa mga uri ng cancer na pangkaraniwan sa mga kababaihan sa Pilipinas. Pero alam niyo bang kahit ang mga lalaki pwedeng magkaroon nito? Kaya ngayong Breast Cancer Awareness Month, pag-usapan natin ang mga dapat malaman ukol sa sakit na ito at paano ito may iwasan. Kasama natin dito sa studio para sa ating serbisyo ngayon ng oncologist na si Dr. Jean Regala. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Dr. Jean. Magandang hapon. Una po muna, yung kanina may mga binanggit tayo no, na datos tungkol sa sitwasyon sa breast cancer dito sa ating bansa. Ano po ba, bilang isang doktor, no, ano po ba yung inyong observation dito sa parang trend no, tungkol sa breast cancer? Totoo po ba na isa ito sa pangkaraniwan talaga na kaso ng cancer dito sa ating bansa? Sa Philippines and sa buong mundo, breast cancer is the leading cause of cancer as far as incidence is concerned. At dahil maraming mga treatment options, sa mortality, hindi naman siya yung highest. Okay. So, ibig nyo sabihin yung bilang no, ng mga taong nagkakaroon po nito. Binanggit nyo na rin ho yan, no, na yung sinabi nyo na parang may mga available naman halimbawa na treatment or ways of preventing it. Una po muna, siguro, paano po ba kasi nagkakaroon ng breast cancer? Marami kasing reasons that a person can develop cancer. One is, of course, yung genetics kung tawagin. So, kung may family history ka ng breast cancer, yan, this is a risk factor para magkaroon ka niyan. Other factors would be use of hormones, yung mga pills, late first pregnancy, late menopause, tapos, of course, obesity. Lahat yan ay nagdudulot ng possibility na magkaroon ng breast cancer. Dok, yung binanggit nyo na parang genetics, so yun na nga, parang sinabi nyo pag nasa pamilya, ganun po ba? Pero paano po yung, when you say pag nasa pamilya, is it this particular type of cancer or pwede pong ibang klase? Well, basta may family history ng cancer, that already puts a patient at risk for developing breast cancer. More so kung may breast cancer sa family nila, so may 50% chance na magkaroon din yung next generation ng breast cancer. May binanggit nyo na kanina yung mga risk factors, di ba? Halimbawa yung paggamit ng pills or pregnancy. Pero ang isang tao po ba, paano nagkakaroon talaga ng cancer? So parang saan po ba ito nanggagaling? Or is it a matter of lifestyle? Or It's actually a combination of several things. So genetic predisposition, exposure to carcinogens, and strong family history, stress, all of these play a very important role in the development of cancer. And then yung kanina sinabi ko kasi na kahit lalaki, kasi binanggit nyo pag menopause or pag nagkaroon ng late period, pero ang lalaki po, pwede pong magkaroon nito. Pwede rin, pero medyo rare kung sa lalaki nagkakaroon ng mga breast cancer. It's about 1 or 2% lamang. So it's primarily disease pa rin ng females, pero meron din kaming mga nakikitang ibang lalaki na nagkakaroon ng breast cancer. Para po dun sa kaalaman ng ating mga manonood, paano po ba malalaman ano yung mga sintomas or senyales na baka meron kang breast cancer? So marami, no? So kung nakikita na yung breast ay asymmetrical, mas malaki yung isang breast kesa dun sa isa, this is a sign na may problema. Another is kung may changes sa skin, may skin dimpling, may nipple retraction, may nipple discharge, tapos may kulani sa kilikili o may nakakapang bukol, whether sa kilikili or sa breast mismo. These are early signs that possibly may cancer yung pasyente sa breast. Meron po kaming, pag yung usual, no, halimbawa dito sa opisina, pag meron kaming physical exam, kasama po yun yung sa breast cancer examination. Pero meron po kasi na parang way you can do it on your own. Ano po? Paano po ba, Doc? Yung tinatawag naming self-breast examination, there are several ways to do it. No? So, one way is humarap yung pasyente sa salamin, pagkatapos examinin yung breast. So, para mas madali, kung i-divide mo yung breast sa 4 na quadrants, so in a circular fashion, kapain yung kilikili, kapain yung 4 quadrants ng breast. Dapat gawin yon on both sides. Para makita kung may difference, then that would be a sign na pumunta dapat sa doktor. It can also be done while the patient is taking a shower. Yes. Kasi may sabon, or when the patient is lying down. So itaas yung isang kamay sa may unan, tapos ganun din, no? Examinin yung breast.
both sides. Kasi Doc, minsan pag basta may lump, parang nagpapanik na, nagpapanik na kami. Pag ano, gano'n ba yun? Senyales na ba agad yun na baka mamaya cancer na yan or... Hindi naman lahat ng lumps sa breast ay cancerous. So merong mga benign conditions, mga benign lumps sa breast na that exist. So that's why kung may makakapaka, as we always say, early diagnosis is the best. Yes, of course. Kung may makakapaka, pumunta ka na sa doktor. Yung binanggit nyo nga, Doc, na early diagnosis dapat, no? Kasi may nakita rin akong pag-aaral na parang dito sa Pilipinas, 65% daw ng cases ay advanced breast cancer na. That's true. Bakit po kaya ganun? Kasi nga hindi nag-check agad or... Well, sa clinic, no, marami tayong mga kababayan pag nagpapacheck, natatakot sila. Nakapanan nila, pero binabaliwala or takot lang sila i-accept I na guess may for problema. lahat ng symptoms ganyan, hindi lang cancer, ano po, Doc? Oo. So by the time may problema na talaga, medyo late na yung sakit. Sige po, pagpatuloy natin ang ating usapan, kasama pa rin si Dr. Jean Regala sa pagbabalik ng newsroom ngayon, dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan natin itong ang breast cancer dahil ngayon po ay Breast Cancer Awareness Month. Kasama ang oncologist na si Dr. Jean Regala. Dok, kanina nabanggit nyo na mahalaga yung early detection para malabanan yung breast cancer. Pero ano po ba yung treatment? Paano po ba tinutugunan ng sakit na ito? So unang-una, before we consider treatment, we have to confirm the diagnosis. Okay. So kapag may bukol, pumunta sa doktor. So if the disease is suspicious, maraming mga tests na gagawin. Merong sonography, ultrasound, mammography. And kung suspicious talaga siya for cancer, iba-biopsy. Pag na-confirm yung diagnosis na cancer, then the next stage is to stage. Yeah. Yeah, because the treatment will depend on the stage. For early stage disease, the treatment will include surgery, pwedeng may chemotherapy. Sometimes pag malaki yung bukol but still walang kalat and considered early, magki-chemotherapy muna bago mapaliit yung bukol, bago maoperahan. And then meron ding targeted forms of treatment. Yung depende yon sa magiging resulta sa pathology report. Kung yung pasyente ay kakailanganin mag-receive ng other forms of treatment, yung mga HER2-positive disease, bibigyan ng anti-HER2 treatment like trastuzumab. Yung mga hormone-positive tumors, bibigyan ng hormonal agents. So maraming cancer treatments available for breast cancer. It would depend on the biology of the tumor and the stage. Yung paniwala kasi na parang death pag na-diagnose ka na may breast cancer or any other form, it's parang death sentence na po, Doc. Well, ngayon kasi even among our patients na may stage 4 cancer, sa dami ng treatment options that are available, you'd be surprised na yung mga patients that are expected to live short lives, 2, 3, 4 years down the line, buhay pa sila. So it's really important to, as I said, to diagnose them early and to treat immediately once the diagnosis is confirmed. Dok, pag-usapan natin kasi parang isa rin sa dahilan kung bakit natatakot halimbawa na magpa-check up, yung may mga parang misconception kasi sila about cancer. Yung binanggit nyo kanina, yung isa para to confirm it is yung mammogram. Minsan sinasabi nila, baka daw po lalo pang magka-cancer dahil doon sa mammogram. So sinasabi nila pag ipitin yung breast din Yes. sa mammogram, magkaka-cancer. Hindi po totoo yan. Maraming myths na umiikot na kung maggamit ka daw ng deodorant, Yes, it increases the risk of breast pag masikip cancer. daw yung bra, Pag may masikip wire. yung bra, ayan, hindi po totoo yung mga yan. No? So, it's very important to educate also the public na maraming mga myths na umiikot na hindi naman totoo. So, what we always say is when in doubt, you ask the doctor. Yung isa pa po, Doc, yung parang sinasabi nila, yung pag gumagamit daw ng mga pills, yan, yung binanggit nyo na kanina, yung mga deodorant and antiperspirants, ano pong explanation doon? Bakit nila pinaniniwalaan yung gano'n? And of course, yung sinabi nyo, hindi naman totoo yun, na nagkukos ng cancer. Yung sa deodorants? Oo. Yung chemicals daw sa deodorant, malapit kasi yung breast sa armpit. Yes, So pag naglagay doon, constant paglalagay ng deodorant, so naa-absorb ng armpit yung chemicals dun sa deodorant, and ang iniisip ng karamihang tao, yun ay magiging sanhi ng pagdudulot ng breast cancer. Hindi po totoo yun. So again, I stress.
No studies have shown that deodorants have increased the risk for developing breast cancer. How about mga certain food or vices, syempre alcohol, yung mga ganyan, or Alcohol, smoking? Oo. smoking is a carcinogen, which Yes. can increase the risk of developing not only breast cancer but other types of cancer like lung cancer. So obesity. So we always say mag-exercise ka, kumain ka ng tama, kumain ka ng maraming vegetables, try to decrease your weight because obesity is a risk factor for developing cancer because maraming estrogen. Pag mataba kasi tayo, maraming estrogen sa katawan. So estrogen is one of the driving forces for the development of breast cancer. Kasi like what I mentioned a while ago, merong isang type of breast cancer which is hormone positive breast cancer. So pag masyadong mataas yung level ng hormone sa katawan, magpo-proliferate, magmumultiply yung cancer cells. So, Yan na siguro yung itatanong ko sa inyo, yung mga tips nyo, kasi sinabi nyo, binanggit nyo na rin yung iba kasi sabi nyo parang mixture na lifestyle can also possibly cause. Ano pa po ang mga dapat tandaan? Katulad kanina sabi nyo, di ba dapat maintain yung maayos na weight? Ano po? Oo. maintain na maayos na weight. So, as much as possible, kung pwedeng wag manigarilyo, and alcohol intake, leading very stressful lives. So, lahat naman tayo stressed. So, Yes, Doc. try to decrease the stress, try to unwind, Exercise. and annual checkup. Yung sinasabi nyo, again, let's just stress siguro as your last point, no, yung mahalaga talaga yung early detection, Doc. Saan po sila, pag magpapacheck, ano ba yung una nilang dapat gawin? Saan po sila dapat pupunta? Kailangan ba specialista na agad? Or Well, it would be best kasi kung pumunta ka na kunyari, may strong family history ka for breast cancer, it would be good to go to the big centers para refer ka kaagad kung kailangan mo makakita ng specialist. Tapos kung may mga special tests na kailangan gawin, you're already in a big center that can do it. for more information, Doc, or kung may gusto pa silang malaman, saan po sila kayo pwede makontak? I'm affiliated with Santo Tomas University Hospital and the Medical City. Okay. Maraming pong salamat kay Dr. Jean Regala.